At welcome na naman po sa isa namang episode ng Matsuri Podcast. Ang show kung saan pinag-uusapan natin ang Japanese at Filipino festival culture. Kasama na dyan syempre ang mga cosplay, anime, gaming, collecting, food, kung ano-ano pa, music, andyan na lahat pare. Pero ito, pag-uusapan na naman natin ngayon ang isang magandang topic. Syempre kasama niyo po ang yung host, Israel Buenaobra, ang kasama kong co-host. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Yuki, komedyanteng Hapon, galing sa Japan. Konnichiwa. May mga pasaludo ka pang nangyayari. Ngayon nalalaman ngayon, Yuki. Yes, sir. Panahon na kung kailan medyo nagkakagulo ang mundo. Hindi dahil do. Hindi dahil do. Oo, pare. Ang pinakamaganda na pag-usapan natin ngayon dahil nga magkakaroon tayo ng Matsuri in Manila 2026. This year. Yung festival na kung saan ang ibig sabihin ng Matsuri ay festival. Matsuri Oh, Festival. diba? Kung paano tayo nagsama-sama. Syempre, unang-una meron yung maliban sa cultural barrier. Cultural barrier. Cultural barrier. Cultural. Cultural. Okay. Ay, ba? Cultural. Yes, of course. Of course. Okay, cultural barrier, syempre. Na yun ang sineselebrate natin. Meron din tayong initial na kailangang i-overcome. Overcome? Oo, yung umpisa pa lang kailangan mo i-overcome. Ano yun? Diba? Overcome. Para magsama tayo, ang una natin na problema o block ay ang pamasahe. Hindi. Oh. Yung Language. Language. Tayo magkakaintindihan. Mm. Kaya naman ngayon nag-imbita po kami ng isang bisita na language. Teacher. Ito pong bisita namin, trivia lang, siya po ang nagturo na mag-Filipino, si Yuki at ang mga kasama niya mga Japanese comedians noon na ang Hapon 3. Opo. So, Ano guro year namin. ka, Yuki? 2016. 2016. Bagong salita sila dito. Sinasabi ng teacher kanina, off-cam, ang hirap turuan dahil zero English, Madali lang yan. zero Lahat, Filipino. lahat matalino. Lahat matalino na estudyante. Madali lang yan. Oo, may mga estudyante talagang medyo mayabang din. Wala. Matalino lang. Ay, madali lang turo. May matatalino estudyante pero may mas matatalino teacher, naniniwala ako. Yun po yun. Kaya welcome natin si Sir Jea. What's up? Long time no see. Konnichiwa. Konnichiwa all Japanese. Long time no. Sashiburi. Kailan kayo last na nagkita? Yung last year. Last year. No, nakataon lang. Singapore. Sa Singapore pa kami nagkita-kita. Nakataon lang. Nagkataon na si Sir Jea nasa Singapore noon. May show tayo noon na, Sa Singapore. Kaya invite ko sa kanya. Oo, Sa manood sa show. Sabi niya, busy ako. Kasi Market Pares. Trabaho sa Singapore. saan mo siya nakita? Sa inuman. Sinungaling. Tapos na yung show na noon. Tapos na Tapos po naman si Kakores. nagkita tayo sa isang hawker, Parang food park. Parang food park. Oo. Oo. so masaya. Nakataon lang talaga. Pero malaki pasasalamat ng kay Sir JR kasi naturuan ka niya mag-Filipino, pare. Pero hindi Filipino teacher, di ba? Hindi professional Filipino. Sideline lang. Dami siyang marunong ibang language. Kaya talaga. Yung Japanese, marunong. Siyempre, marunong. Tapos, Korean. Yeah. Ilang language, Sir JR? Ang 5. 5. Ano yung Japanese, Korean? Filipino, English, Yung English? Japanese, Korean, Indonesia, Malaysia. Yung Indonesia. Malaysia. Sa Malaysia. Dami. 5. Pero konti lang. Pero magaling. Polyglot pa rin ang tawag dyan. Polyglot. 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 Oo. Ano yung polyglot? Polyglot. Maraming lingguheng kayang salita. Polyglot. 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 Ang galing. Gumagaling na po. Hindi lang ni Yuki mga kaibigan. Hindi multilingual. Multilingual. Hindi. Ah. Multilingual. Oh. Paano kayo nagsimula sa journey niyo yan, sir, na marami kayong natutunang salita and ngayon nagtuturo na kayo? Paano kayo nagsimula niyo? Nagsimula ako na mag-aral ng Japanese language nung college kasi ang course ko talaga ay linguistics. Linguist. So, akala ko talaga dati mag-aaral kami ng maraming language. Pero hindi. Ano pala ang linguistic? Ano pala ang tumbok na linguistic? Yung pala yung science ng language. Yes, the language. So, how language works, ganon, o paano aralin yung pagkakapareho ng mga iba-ibang wika sa mundo, ganon. On the side lang pala yung pag-aaral namin ng Japanese. Akala ko Japanese major talaga.
Pero malaking tulong naman yung pag-aaral ng science, ng language kasi mas madali namin natututunan kung paano magsalita ng mga bagong language, bagong wika. Ayun. Si Yuki ba, ikaw ba Yuki, sorry sir iano ko lang, si Yuki ba sa Japan, tinuturo ba sa inyo or na may kwento ba sa inyo na bakit iba-iba ang lingwahe sa buong mundo? Sa Japan? Wala yung para science na Hindi naman siya science yung sa amin. Actually, religious-based nga yung religious Filipino. Oo. Kasi sabi nila noon, may kwento na ang buong mundo raw, isa lang ang lingwahe dati. parang tingin ko din. Naisip ko din. Ako yung invento. Ako yung naisip. Tingnan ko, paano niya tinuruan to? Ako yung naisip. Totoo. Sa kalagay sa Bible, na, Meron ba yan? Oo, meron sa Bible, kwento to eh. Ako yung naisip ko. Tower of Babel. Bakong Jesus, ako yung naisip. Ako yung naisip. Parehas yung naisip. So, tatamaan tayo ng kidlat dito, pare. Pwede ka muna. So, no, Tower of Babel na kwento, yung mga tao raw sobrang naging mayabang, pare. Gusto raw nilang gumawa ng structure, tower, na mas magiging mas taas pa sa langit. Kaya mas mataas pa sila sa Diyos, parang ganyan. Okay, para dumapit sa Diyos. Ay na bad trip yung Diyos. Gagawa kayo ng ganyan mayabang na Para kayo. away na sila. Para magkagulo kayo, hindi kayo magkaisa, iibahin ko yung language ng lahat. Ganon, yun ang nangyari kwento. Salbahe. Oo. Salbahe. Dapat parehas na lang hanggang ngayon. Iba kasi ang ano ni Yuki orientation para sa mga hindi pa oriented kay Yuki, hindi po yung religion nila, iba po sa Hindi po ako Christian. Hindi siya Christian, hindi rin siya kung anong religion, hindi rin. Yun siya. Minsan Buddhist. Ano? Minsan Buddhist. Bubunti. Hindi Buddhist. Buddhist. Hindi Buddhist. Orientation. Minsan lang. Para pag-okasyon. Ganon din ba sir sa school noon? Yes, Parang sa mga parang lore na pinanggalingan niya. Kwento. Pero marami tayong wika talaga sa buong mundo. Pero parang totoong isang language. Tingin ko. Kasi maraming parehong salita kahit sa ibang bansa. Pwede. Tapos minsan, parehong ibig sabihin, parehong salita. Meron din, marami. May mga pinanggagalingan. Kasama rin yan sa pinag-aaralan namin sa linguistics na yung kung saan nagsimula ang mga wika, kung aling mga wika sa mundo ang galing sa isang wika. Baka may origin, di ba? Origin. Iba-iba dahil sa migration, sa paglipat ng Saan yung origin? Saan totoo? Saan totoong simula? Wala actually. Hindi sa Japan. Hindi sa Japan. Parang pwede din Japan. Pero napaka-interesting nun. Gusto ko din malaman. Gusto ko yung ganyan subject, yung etymology yata yung tawag nila. Etymology. Pero sa historical linguistics, nag-aaralan yung historical linguistics kung saan yung proto-language, kung alin yung pinaka-proto language. Tapos, kagaya sa Pilipinas, ang mga wika sa Pilipinas, Halo-halo na. konektado siya sa mga wika sa Malay, Malaysia, mga Proto-Austronesian, mas Spanish din siya. Malayo-Polynesian now is. Meron ding mga Indian influences siguro. India din. Marami yung Kasi bago pa nangyari yung na-colonize kami ng Spain noon, pare, nauna lang may trade ang mga kingdom sa Philippines. Tondo, may trade route nasa India. India ba yan? Tondo Meron, Kingdom na rin. kaya meron ng inventong kare-kare noon bago pa. So talagang curry siya? Parang gano'n. Parang, ang sabi nila, ayon sa kwento, parang na-invento yung kare-kare dahil ginagawa yung curry dito pero wala nga yung exacto ingredients na ginagamit nila o spices. Kaya ang natisod nilang flavor, yung may peanut grounded lang na So, parang nga rin. Kasi yung kuray parehas. Kuray din. Maraming galing. Aswang. Yung usapan natin dati. Aswang. Yung word daw na yun, baka galing daw sa Indian, ang tawag nila sa demon, Asur. Galing doon. Aska. Asur. So parang ina-estimate nila na ganun. So wala tayong mga written, lahat records ng lahat Yun siya. Ang ganda nung Gusto ko din, parang interesado din ako. yung ginagawang study niya sir, yung ginagawa niyang profession ngayon na ngayon sir, umabot ka na sa pagtuturo sa mga kaibigan nating foreigner kung paano magsalita ng Filipino mainly. Pero yun nga, yung sabi mo kanina, very challenging yung sa part nila Yuki na pumunta rito for comedy. Galing sa Yoshimoto na agency, comedy agency, talent agency. Na papasok sila sa showbiz. Kailangan nila mag-Filipino.
and 0 Filipino, 0 English ang kanilang pananalita. How Zero, 0.5. Zero, 0.5. ano mong English? Arito. Ha? Arito. 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 Alito. Arito. Yun po ang Japanese ng a little. Arito. Okay, sige. Ano mula sir? Marunong naman siya mag-Filipino nande, pero konting bastos. Sino ko na nagturo sa'yo ng mga words sa Pilipinong bastos? Zero. Siya lang mismo. Hindi ako depende. My teacher yun. Ay, teacher. My tutor yun. My Tiburosaki. Paano ka nagtitable ng paano ka may kasama nun? Kasi syempre punta ako dito sa Pinas. Maraming yung Hapon na nakatira dito. Gusto nila parang invite sa yung beer house. Tapos punta ako sa beer house, yung kasama yung Hapon. Mga Giaro, marunong mag-Japanese. Tapos syempre tinuturuan niya sa akin. Translate. Bastos sa Pilipino. So, puro mura? Puro mura. Mura, bastos. Ayun, pero nung nagsimula, kinuha talaga ako nung contact nila. Contact nila. Pwede lang sabihin. Hindi, pwede naman sabihin. So, kinontak ako ng Star Magic para yun nga, kailangan daw ng Filipino teacher para sa 3 hapon na zero background sa Tagalog sa Filipino. Ano sabi sa'yo, no? Hello, JR, meron kaming 3 hapon dito, no? Na pakiramdam namin may potential na pumasok sa ABS-CBN. Sigurado yun, sigurado. Hindi pa kiramdam. Totoo yun. Meron eh. Meron. Pare, 2026 na. Wala na Papunta pa. So, kinontak kayo nun. And then, Ayun. yeah, kinuha na kayo agad na. Dahil may background naman ako sa Japanese, marunong ako kahit paano kapuan. Although, ang tinuturo ko na talaga sa ngayon ay Korean, pero kaya ko pang hukayin naman yung Japanese ko. So, umuuna ako dahil sabi nila kailangan daw ng Matsagang sagat patuturo. May experience naman ako na magturo ng Filipino sa ibang foreigners noong time na yan. Kahit sa paano, you can Americans, Canadian, and Korean, ang gamit yung English or Korean. Pero first time kong magturo ng Filipino gamit ang Japanese with my broken Japanese. Ay, alam mo, sinasabi ni Yuki nung mga nakarang episode namin may level eh. N5, N4, Japanese, oo. Nasaan level kayo nun, sir? Nung Laro ka ba? Yung lumang version pa nung Japanese language proficiency test, pumasa naman ako doon sa second level. N2? Hindi, N4, level 3. Kasi di ba, 5, Four. 5, pinakababa. dati 4 yung... Ay, talaga? bago yung N5, N5, N4, dati lang, level 1, 2, 3, 4. 4 yung pinakamababa, 3 yung sumunod. So, pero siguro katumbas na ng N4. 4. Ang 4, sir, is conversational. Yes, na. kaya na mo conversational, mo grammar, basic grammar. Basically, in between intermediate to beginner. Ayun. So, yun yung level ko dati. Pero ngayon, siguro mas mababa na. Dahil hindi ko kinagamit yung... Practice nga talaga ang manggaling. Napapasiguro po kay Yuki yun. Ngayon, si Yuki, magaling yung mag-Tagalog. Kaya sa mga panahon na minsan, matagal kami hindi nagkikita niyan. Nawawala. Oo. Kahit sabi mo 1 week, ganyan, 2 weeks, medyo, pag nag-uusap-usap na kami lahat, ganyan na yung mukha niyan. Parang nahihirapan siya make up agad. Naglalag. Oo, naglalag. May malaking bagay yun, sir, no, yung practice. Pero yung talaga, nung sinimula ko silang turuan na 3 hapon, also known as hapon 3, talagang, medyo nahirapan ako ng konti. Pero, Pero masaya pa eh. Pero gusto ko na mag-tumbling para lang, maturuan sila ng Filipino. Kami ba sa'yo eh? ang pinakamahirap nun na parang word or phrase na para maturo nyo sa kanila na hindi nila magets-gets. So, nahirapan talaga sila. Kasi sa kanila, ang challenge sa akin ay, kasi kailangan nila matuto ng Filipino within 3 months, kailangan nilang sumalang na sa contest. That's so tayo. Sa Palitan. So, sabi ko, kailangan matuto. Paano matututo sila ng So, sabi ko naman, kaya naman na matuto sila ng Filipino in 3 months. Pero, kailangan intensive din talaga yun. Yung dati, yung my lesson, Tagalog lesson, tapos, pagkatapos lesson, may YouTube channel kami, Hapon 3. Kaya, gumawa kami ng skit.
Kaya pagkatapos lesson, mag-video kami ng isang skit. Tapos yung Tagalog. tapos yung check niya yung sentence. Pero yung joke mismo, kayo na lang isip, hindi siya talagang tumawa. Hindi, yung una may ano talaga. Kaya na nilang gumawa. Ako yung sensei, pero hindi ka nakakatawa. Video lang. Dalawang level yung sinecheck niya, pare. Kaya ang hirap. Tapos yun talaga yung challenging kasi paano mo ituturo yung Filipino humor sa Japanese. Medyo magkaiba ang Filipino and Japanese humor. Humor. Japanese humor, slapstick yung kanilang comedy. Filipino naman, more pick-up lines, mas language talaga. So, Joke. ang challenge sa kanila, paano magiging, nila maintindihan yung bakit nakakatawa yung Filipino. Sentence, pero di ko alam bakit yung pagkatawa. Nakanang nila lagi, bakit? Tama yun, ang hirap. Ibang humor. Anong sample yung hindi mo naintindihan na tinuro ni Sir na panjo ko, Yung, Ano pa pick up line yan? di ka pa rin nalala ko, yung dictionary ka ba? Computer din. Computer ka ba? Ka ba? Ano? Computer ka ba? Bakit? Kasi type kita. Keyboard ka ba? Keyboard ka ba? Bakit? Kasi type kita. Bakit? Saan nakakatawa? Type? Type. Nagustuhan na type. Gets ko na. Pero, saan nakakatawa? Tsaka yung ganun dictionary ka ba? Dictionary ka ba? Tali ka ba? Kasi, Bakit? Kasi, Ikaw nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Ikaw nagbibigay ng di ba tayo mahilig ba? Medyo Filipino-English, Taglish tayo. So, ang hirap kasi hindi rin sila marunong mag-English. yun din. So, kailangan Tagalog ko pa. Kailangan Tagalog. Yung mga din Tapos sinubukan ko rin ituro sa kanila yung mga medyo Japanese joke na di ba sa atin natin, paano magtanong ng kotse mo ba ito ang Hapon? Di ba? yung mga Pork chop duo. Otomoto. Kamukamo. Yung pangit na, ano sa Japanese na pangit? Kamukamo. ano pa yung toilet? May toilet yun eh. May joke ang tungkol sa Pork chop toilet. duo? Oo. Di ko alam. Meron na. Nakakatawa rin yun pero nga, naging reference sa mga Pinoy yun. Kaya minsan yung lesson niya, yun parang lahat ko sa joke. Nag-research pa talaga ako ng mga Always sarap Filipino joke. Para ma-introduce. Para sabay. Sasabay ng Arab. Sabi mo, Sir, na ikaw yung nag-introduce sa kanila ng Filipino humor, kumbaga. medyo. Parang ganun na nga. Gateway Tapos, naman, nagre-research din sila ng kanila kasi ini-introduce ko sa kanila kung Tapos tinanong ko siya, saan nakakatawa to? Tapos tinurukan ko sila ng isang pinggang pansit. Meron yata. Ano yung isang pinggang pansit? Ano Yung paboritong declamation piece ng mga yung may sakit ang nanay ko tapos pag-uwi niya Acting na, etude, parang etude ba? Yeah. Naalala mo ba, Yuki? Yung tinuro sa'yo ni Sir? Nakalimutan ko. inay may dala akong pansit. Bigla, parang, patay na siya? Ikaw nga, subukan mo lang 2 parts na naalala mo, pare, kasi gusto ko talaga makita to. Ano kaya? Gentlemen, mga kaibigan. Nakalimutan ko. Isang pinggang. Isang pinggang pansit. Oration ni Yuki Horikoshi. Isang pinggang. Nakalimut na. Parang sa Yuki Horikoshi. Inay! May dala ko ng isang Pinggan. pinggan ng pansit. Inay! Anong nangyari, Inay? Gising ka ba? Gising ka! Inay! Ganun. Paano na ang isang pinggang pansit? Meron pa pala. Sino nakakain ng isang pinggang pansit? Meron pa pala. Yan. Paborito kasi ng declamation Tsaka siya meron ng mga parang Pilipino. Parang nagbebenta na ako ng taho. Sige, paano? Taho, ganun. Yun lang? Meron pa yata. Parang wala naman. May kanyan, din niya. May kanyan. Hindi, paborito rin natin yung magbibigay ako ng kalahati ng sentence, tapos dudutungan nila. Adrib. Parang mahal ko ang Pilipinas dahil Dugtungan. Gawin nga natin. gusto ko ang Pilipinas dahil sasagot niya. Dahil maraming magandang babae. Ang mga babae sa Pilipinas ay malaki ang Diti. puso. At ginawa, ito yung nakakatawa kasi
Konektado rin ako sa Japan Foundation. Marami akong kaibigan. Japan. In-invite sila sa Matsuri din, sa Nihongo Fiesta, Saan? Hello Fiesta. sa Shangri-La. Tapos, gusto ko marinig to. Tapos, Alam nung mga kaibigan ko na taga Japan Foundation na ako ang nagturo sa kanila. Tapos, ang joke nila, gusto ko sa Pilipinas dahil maganda ang mga tanawin, maganda ang mga lugar sa Pilipinas, at higit sa lahat, maganda ang mga babae. At ang mga babae sa Pilipinas, malaki ang puso. Puso. Pero ang sinabi nila sa Shangri-La ay suso daw, suso. Tapos, yung after nung, hindi na sila invite sana. Hindi? Parang ban na. Kasi yung Japan Foundation, parang galing sa government eh. Parang medyo. Anong foundation? Japan Foundation. Kausapin mo sila ngayon, Yoki. Manangyala. Sorry. Wag sorry ka. Tapos sabihin mo, pwede ka nilang imbitahan kasi nagbago ka na. Sige po. Opo. Pinalitan na nila yung script. So, para sa Japan Foundation, pasensya na po dati. Ngayon, nagbago na ako. Pero, gusto ko pa rin sa suso. Ayun, pinalitan nila. Kasi nagsumbong sa akin yung kaibigan ko. Sabi ko, grabe yung tinuturo mo sa So, nabi culture. Meron naman siyang sabi ko, merong R18 version, tsaka merong PG-13 na version. Sabi ko, pinalitan nila ng malaki ang puso. Masyadong seryoso sa yung Japan Foundation. Joke right? May bata sa audience, pinapalitan nila yung script. Sir, sa ganyan na mga mahirap magkamakross na communication, na pagtuturo ng Filipino, ano ang inuuna mo sa na tinuturo sa kanila? Anong inuuna mo? Actually, sa ibang students, nagsimula talaga ako sa sound system na ano yung pagkakaiba ng Filipino sounds sa ibang sounds ng ibang language like Japanese. Pero sa kanila kasi, iba yung kaso nila. Hindi ko sila kailangan turuan na magtunog Filipino. Kasi mawawala yung comedy factor kapag pag nagtunog Filipino sila. So, kailangan nandun pa rin yung Japanese nila. Accent coach ka rin for... Naging accent coach din ako or dialect coach or kung ano mang coaching yan na may kinalaman sa language. Dapat ayusin mo yung accent. Wag, pare. Kasi sa amin, inaaral din namin yung... Alam mo, Yuki, kung aayusin mo yung accent mo, aayusin mo yung accent mo, Gusto ko fluent eh. sabihin mo yung same joke na yun. Gusto ko sa Pilipina kasi malaki ang suso. Sabi, ganon. Sa ganyang accent, tatawanan ka. Pag Filipino accent mo, Nadire-diretso. Basta Bauhin. cancer. Eh, na sinasabi ko. bastos ka lang. Parang tanggalin yung accent mo kahit anong mangyari, pare. Ano mo? Kailangan makilala pa rin sila bilang Hapon na nagsi-Filipino. Tsaka yung comedy nandun eh. Agad-agad. Yun na napansin ko kay Yuki, yung novelty ni Yuki. And agad na parang kabit niya sa tao eh. Once na nasa stage na siya, unang-una ang mga Pilipino, Afford na, Talaga. na. bigla siya sisigaw ng intro niya ng Tagalog. Tapos ang maganda pa sa kanila, ipinasok ko kasi siyempre language and culture. Hindi mo mapaghihiwalayan. So kaya nakuha nila yung puso ng mga Pilipino kasi ipinasok natin yung ano yung malapit sa puso ng mga Pilipino. Tulad na halimbawa, may joke sila na Jollibee. O diba, Jollibee everywhere. Kapag nagtanong sila ng direction, di ba? Pag saan ang station? May Jollibee, kanan. Kanan, may Jollibee. Sa kanan, kaliwa, Jollibee. So, maraming Jollibee. So, nakarelate ang mga Pilipino kasi Tama, yung relatability na yun. maraming Jollibee tayo sa Pilipinas. Yun siguro yung nawawala sa mga ibang, kasi naka-experience na rin kami ng mga ibang comedians sa ibang lahi na perform sa Philippines. And also, often na hindi sila naggumagana kasi nga may unang-una. Disconnect. May disconnect. Hindi pa talaga ganun ka-mainstream ang stand-up comedy sa Philippines. So, hindi pa naman talaga eh. So, merong kang dapat i-connect sa culture, sa tao, sa salita man lang ng mga nakikinig sa iyo. And kung mawawala yung references na yun, for example, Jollibee, patanggalin mo yun, ang Pinoy parang, hindi ka nila, hindi mag-gets, hindi ka namin mag-gets. Tapos, dinagdag ko rin pala sa kanila, sa lesson nila, yung ano yung meron sa Japan na wala sa Pilipinas, or ano yung meron ano yung pagkakapareho. And di ba, pinag-usapan natin yung sa Japan, mabilis ang
transportations, di ba? Dahil sa subway, Oo. tapos bawal mag-ingay, yung mga ganito. Sa tren, di ba? Yung mga ganun. So, kapag yung Pilipino rin na audience niya, halimbawa nakapunta ng Japan or marunong ng konting Japanese Related. culture, Oo. ayun, so makaka-relate din sila na so kaya yung connection talaga mahalaga. Throughout ba, sir, meron ka rin natutunan sa kanila? Maliban sa kabastusan ng mga... Ano yan? May natutunan din ba si sir sa inyo? Ako, May natutunan kayo Yan? Oo. sa kanya Meron kayo natutunan sa kanya. Siyempre, yung Tagalog. Ako meron na. So, So, baliktad. kanila. Ako naman na natutunan ko habang tinuturuan sila ay mahirap palang ituro talaga yung Filipino. Hindi ako nga. Congrats! Natuto ka na. Pasigas pala ang ulo. Japanese comedian. Sila natutunan. Natuto ka na. Oo. Masipag naman sila mag-aral ng yung lalo actually si Yuki. Wag ka maingay doon sa dalawa. Pero si Yuki, yun na Tamad. pinakamasipag si Yuki na magkabisado ng mga salita, gano'n. Matanong si Yuki. Pero mas matalino talaga yung dalawa. Kaya kailangan niya maging masipag. Kaya kailangan maging masipag. Masipag at matalino. Oo na. Pero natutunan ko rin talaga sa kanila ay mahirap palang ituro yung sarili nating language. Ako din, minsan, magturo ako ng Japanese sa Pilipino. May ulo mo sa akin lagi. Kung hindi mo papaturo ko sa kanya, galit yan eh. Mahirap yung turo. Yung sarili mo. Kasi yung native language, hindi ako mag-aaral eh. Diba? Siguro nasa Normal yung kasi. expectation, alam ko na to eh. Ba't hindi mo mag-gets? Parang Para inis na yun. saka sa atin natural kasi nato sinasabi. Hindi natin alam yung science nga behind dun sa language. May ibang level kang huhukay. Ito si sir, yung pinag-aralan niya, linguistics and everything. May ibang level kang huhukay. Kung normal ka lang na tao, ay tuturo mo talaga sa kanila. Formally yung language, yung salita natin. Pag ganito sigurong conversation, medyo nakakaintindi ka na. Mas madali, no? Tama ba, no? Pero ngayon, yun, nalaman ko na yun, nagturo ako ng Japanese sa Pilipino. Kaya ngayon, nalaman ko na. Mahirap para. Mahirap. Pero dati, yung lesson ni JR, bakit hindi siya magaling magturo? Pilipino, di ba? Pilipino, hindi siya magaling magturo ng Tagalog. Ano yan? Kasi madami silang tanong na mahirap sagutin na bakit hindi ganito? Bakit pwedeng ganito? Bakit ito hindi pwedeng ganito? Yung gano'n. Pag halimbawa siyang salita na nagagamit sa iba't ibang context, ganun. Context. Mahirap yun ba? Bakit ito ing? Kunin nyo, ang. Rayo, ing, ang. Halimbawa rin, ang. yung halimbawa, yung tsaka mag, di ba, na affix natin. Yung verbs na. Bakit sa ibang salita pwede pareho, halimbawa, magbasa at saka bumasa, pero hindi mo siya pwedeng sabihin na takbo, na tumakbo, pero pwede mo sabihin magtakbo, pero iba na yung ibig sabihin. Magtakbo ng pera, magtakbo ng gamit ng ibang tao, di ba? Iba na yung kahulugan niya. Sabi ni sir ngayon, Pilipino ako. Hindi ko rin maalala kung bakit. Parang normal maraya, di ba? Oo. Kasi may subject kami Filipino, pero ang subject na Filipino kinukuha mo dahil required lang sa school eh. Tsaka pinag-aaralan mo siya kasi para maipasa mo siya sa klase, para may grade ka. Requirement lang siya. Hindi mo siya, unless yun nga, Hindi mo siya siniserve. career mo, hindi yun yung tingin kong dapat mo maalala ko hindi ko na nga alam kung ano ang subject, ano nga ba, pangalan, uri, pandiwa. nakalimutan ko na yung mga yan. Diba, ang hirap, mahirap siya. Mahirap din siya. So, yung tingin kong challenge talaga dito. Pinagkatawanan nga ako ng mga Filipino teacher ko nung elementary at high school eh. Kasi, hindi naman sa hindi ko siya paboritong subject. Pero nung elementary at high school talaga, mas pinanlalaban ako sa English, sa math, sa science, gano'n. Yung Filipino medyo lang, kapag last na lang siya. Last choice, gano'n. So, tapos nung nalaman ng mga teachers ko na, tinan mo ikaw ngayon, linguistics at tinuturo mo, tapos tuturo ka rin ng Filipino. Diba? Sa grade ko dati, yun yung pinakamababa eh. Yung Filipino. Kasi parang hindi mo pag-aaralan na, ngayon, kasi normal. Pero siya ako naman yung pinakamataas din sa klase. Pero ang pinakamababa siya sa lahat ng grades ko. Oo, yun siya. Pero masaya na rin naman yung mga Filipino teacher ko ngayon dahil alam nila na natuturo din ako ng They Filipino. passed on the torch na ikaw yung
Touch ba? Hindi nila in-expect. Sa Japan ba, meron kayong subject na ni Hongo? Meron. Ano? Ang tawag namin, kokugo. Ko- Pero yun din, parang hindi yung sentence, parang iba eh. Iba. Parang iba. Kaya, yung, siyempre marunong ako mag-Japanese, pero mahirap magturo. Kasi ako, yung pattern ng Filipino na subject namin nun is parang pattern kung paano tinuturo ang English language eh. Subject, verb, ganyan, diba? So, ganun yung pattern. Hindi ko alam kung paano yung sentences niya noon na... Japan? Oo. Japan? kung paano tinuturo yung, anong pangalan? Kokugo. Oo. Kokugo. Wala din ganun yung sentence, wala. Wala. Kami meron. Oo, Tanong kung paano wala. Ewa bides. Hindi kayo nag-ewa bides. Ewa, bides. Watashi wa, wala yata. Dari nani des. Madalas ano kaya? Madalas yung kanji. Yung sulat o lesson ng kanji, yun din kokugo eh. Alphabet. Character. Akala ko rin yung alphabet ng Pilipino, ang haba na 28 eh. Oo. Nabawasan pa yun, di ba? May L pa dati. Double L. Meron. Alam ko na 30 yata yun dati. Hindi ko maalala kung nang 30 yun o ano. Pero from 26 lang, dati hindi pa 26. Ino yung ba dati? Yung abakada. Abakada. 24 lang yata yung abakada lang. Kasi inadapt yung English na alphabet. 26. Oh. Sa gara ng Enye, NG. 28. So, alam ko may Elye pa yan dati. Tsaka ano. So, LL? Yung karyeha. Karyeha. parang gano'n. Karyeha. Pero kayo, ilan ang alphabet ninyo? 5,000. Self-pass. Kasi may hiragana na, may katakana pa, tapos Hiragana. Yung kanji. Yung hiragana katakana, 50 lang. 50. Tapos yung kasama kanji, lagpas ng 5,000. So madalas ginagamit mga 3,000. 50, parang hindi ko pa rin mamememo. sa Japanese kasi kailangan kapag native Japanese words, hiragana yung gagamitin mo. Hiragana. Tapos hiragana na may kasamang kanji. Katakana. Ito katakana pag Kaiju. borrowed words So, borrowed words. or mga proper names. So kanji siya. Kanji ito. Yung kanji talagang marami. Ayan, sa kanji ako sumuko, kaya ako lumipat ng ibang language. Hirap. Pero madalas ginagamit. Wala ng 2,000. Mga 2,000 yata. 2,000, Mga 3,000. 2,000 pa rin ang alam mo na kanji para makapagsulat ka. Oo. 2,000, 3,000 gagamitin pa rin. Ginagamit pa. Gagawa ka ng essay, sir, na 500 words essay. Anyway, essay na di ba? Magkahalong yan. Oo. So, dapat nasa 2,000 na kanji pa rin. Ay, hindi lahat kanji naman. Halo-halo sila. Kasi hiragana katakana. Pwede halo. Madalas halo. Oo. Magkakahalo talaga. Kasi yung halimbawa mga salita nila na merong kanji, tapos yung kadugtong niya, yung affix halimbawa, hiragana. Tapos, yung main word lang, yung content word, kanji. Yun yung kanji. Tapos, kapag may borrowed word, doon sa sentence mo, katakana yung gagamitin mo. So, talaga present in tatlong writing sa Malaro na mahirap. Pag halo-halo. Oo. Klase. Pagklase and challenges ng ako. Pakiramdam ko talaga, yung pa rin opinion ko, napakahirap na language ang Japanese. Para sa amin, mahirap siyang language. Kahit siguro, ewan ko, kailangan maging first language mo siya para pakiramdam appreciate mo siya. Pero marami tayong Filipino ngayon na lalo sa school namin, mga near native speaker talaga ang level nila, level 1. Ewan ko kay Yuki yan. Si Yuki kasi, madalas siyang pagtawanan niya yung mga naririnig niya, mga non-Japanese pag salita. Mali eh. Kaya yan eh. Are, 5 years na siya sa Japan. Kaya kung magsalita, akala ko fluent na. Pakinggan ni Yuki, ganyan lang yan. Hindi ako dyan. Pag talikod ng tao, bobo yung kaibigan. Di si marunong. Kunyari lang. Mga Japanese bar, gano'n. Japanese. Para salitang Kanto Japanese. inuman lang. Ay, hindi. Hindi ako ginajudge. Parang may mali lang nagsabi ng Majid eh. Galit na galit siya dati. Bobo yung kaibigan mo. Ang galing lahat ng Pilipino. Tsaka hindi marunong magsulat, di ba? Yung marami talaga. Marunong lang sila Yung magsalita. kanji. Salita, magaling. Maraming magaling na salita. Sabi nila, sir, para maging parang magaling kang, kumbaga, makapag-converse sa buong mundo, kailangan mo rin ng at least 5 nga na language, no? Na pag-aralan. So, native speakers tayo ng Filipino, yun yung language natin.
ano pa yung 5 na pwede mong may advice mo sa panahon ngayon na dapat aralan ng mga Pinoy o ng mga Hapon? Dapat. Dapat. Oo. Meron ba yan? Dapat. Tingin ko meron, ewan kung Hindi, ang mga widely spoken kasi syempre bukod sa English, Chinese, ilang panghiraw, which is, Daming tao. pero actually maraming variety ng Chinese. So may Mandarin and Hokkien. So, ano ang pipili mo dun, sir? Mandarin or Full? mas marami nag-aaral ng Mandarin. Mandarin talaga. Yun yung Kasi mas simplified global, mas global language yung ano sa kanya. Tapos, Spanish din. Oo nga. kasi Parang marami. iba sa Hindi Spain lang, di ba? South America. Ang daming Spanish. Brazil, Spain. Portuguese. Portuguese pala. Pero marunong din sila Spanish din. Parang may baro. So yung mga Latin American, marami talaga rin ang nagsasalita ng Spanish. Oo. Oo. So, Ano pa ba? English, Chinese, Spanish. Russia. Salita. hindi martial. Hindi mo kaya nga. Pero, Yun din, isa pa yun, parang ang hirap din na language yun. Oo, iba din sulat Hindi din alphabet. Oo eh. pero maganda siyang pakinggan. Yaharasyo Kabarus-Paruski. Medyo natuto rin ang kwento. Pero Russia. Biniya sa budyo. Ano ibig sabihin nun? Yaharasyo Kabarus-Paruski. Yaharasyo. Yaharasyo. Raso. Ako. Harasyo is I can understand. Hindi pala. Yaharasyo. Kabarus-Paruski. Kabarus-Paruski. Very well. Speak. Yaharasyo. Kabarus-Paruski. Yaharasyo Kabarus-Paruski. Oo, ano ba? Madali lang sa accent. Strad-sweets. Pero Strad-sweets. Actually, dyan na magaling ang mga Filipino. Magaling tayo Mga asar. sorry UP Magaling ang mga Filipino mag-imitate, manggaya. Pati nagtunog. Oo, totoo. Oo. Tunog hapon pa rin. Hindi yun kasi. Ang dali. Kaya sinabi ko yung palagi, yung parang maganda yung tenga ng mga Pilipino. Maganda yung pandinig. Kaya magaling kumanta, magaling gaya ng ibang language. Kasi exposed kasi tayo mga Filipinas sa maraming wika. Exposed tayo. Kaya sanay sila, di ba? Sanay tayo na maraming tunod yung narililig na. Ang Pilipino, Magaling tayo manggaya. manggaya. Kasi kahit Japanese na salita, French na kanta, Japanese na kanta, pag pumatok yan, nakuha yung Pinoy, kumbaga, tune, kakantahin namin kahit hindi namin alam yung lyrics. Para sa akin, parehas yung magaling kumanta, magaling ibang language, tapos yung magaling gaya, parang parehas. Parang magaling Same skills. Oo, parang ganun. Galing, no? Kaya maraming magandang kumanta. Spanish, English, Chinese. French. French, France lang. Sa ibang bansa. Ay, marami mga sa Canada. Yung mga... Canada, may mga French din. Sa Africa, marami rin French speaking. So, Africa meron pala. And then, kung another Asian language, Korean. Siyempre, bias ako. Kahit ayaw ko ngayon. Paborito ko. Kasi pinakaayaw nila, pati kapag naglalakad sila sa kalsada, Hindi. biglang may babati sa kanila, at yung kasayaw. Hindi mo. Napipigaw sila kasi lagi sila na pagkakamal ng Koreano. Ayan. Wala na yung pikon level na gano'n, ano? Wala. Pino, kami. Ibig sabihin, pag nasa ibang bansa, pag napagkamera kami Indonesian, parang Okay lang. lang. Indonesian, Malaysian, Although yung ibang Pilipino, naiinis na sila kapag napagkamal lang Chinese. Pilipino? Kasi pag pumunta ka sa, halimbawa, sa Europe, all Asians are Chinese for them. Lahat Hindi naman ang, So, racist sila. pero nung nag-Europe kami last year, tapos yung nasakay naming taxi, yung Uber namin, are you Chinese? Sabi no. But we've been, nag-uusap na kami na matagal sa, sabi no, we're from the Philippines. Tapos that's why you can speak English very well. So sabi because you're not Chinese. Paano? Kilala tayo ng Pilipinas. Sabi ka namin, nung mga kasama ko, bumawi. Kasi napagkabala kaming Chinese. So, para hindi kami ma-offend, pinuri kami na pagaling kami mag-English. Oo. Kasi nasa listahan yun ngayon ng, alam ko, top 3
Well, nabasa ko lang naman 'to sa hindi ko alam kung verified 'to pero parang top 3 na pinakaayaw nilang turista sa buong mundo. Yes, Chinese. Kasama Talaga. Chinese. Hindi naman tayo yung sabi nun, nabasa lang natin. Kasama rin din yung America. Especially dahil Oh, sa America. pandemic. Especially because of the pandemic. Kasi di ba dahil nga ang COVID-19 nagmula from China. Yun din dahil. So talagang dun Karoon ng negative. umangat talaga yung yung kainis nila sa Tulong China. yung mga kapwa sila na iba rin ang behavior pag nasa ibang bansa. Oo. And actually, hindi yung reason kung bakit yung mga ibang Pilipino na pipikon sila kapag sila sa tinatawag silang Chinese. Kasi ayaw nila din na ma-associate sila dun sa madidiscriminate din kasi sila dahil dinidiscriminate niya yung mga Chinese. So far, yun, maswerte pa naman kami nila Yuki. Kahit pa paano, very Hindi siya napapagkamalang Chinese. Chinese wala. Korean marami. Korean. Oo. Pero ikaw, Yuki, wala naman nararanasan discrimination masyado dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, wala. Mas wala. Mga asar ng mga bata. Meron, alam po. Ako meron na alam. Ganun lang. Hapong, Hindi, may isa pa, Yuki. ano? Siya sabihin silang, Hindi discriminate yun. Well, Pilipino, wala discrimination. Support po si Yuki, bakit? ay naku, Hindi support. nadulas. Hindi patuli. Yun lang. Hindi patuli. So may balak ka. Pwede. Sa kinabukasan, pwede. 43 ka na. Pero kailangan daw maganda yung nurse. Mga nurse, mas mahirap yung mga nurse. Hirapan na. Galing ang laban natin to. Hindi patuli. Nakita ko kung paano nahirapan si Sir sa inyo na Masaya siya eh. Madali lang. masasabi mo as In-enjoy ko na. product mong naturuan. Siyempre, kahit hindi ko sinasabi masyado, proud ako kay Yuki. Proud ako sa Hapon 3, kahit nag-iwalay na sa pero dati talaga, pinapromote ko talaga sila. Talaga, ayan. Tapos ngayon din si Yuki naman. Ina lang niya. Inaaya ko talaga yung mga kaibigan kong manood ng shows nyo, pero Ayaw talaga niya. ayaw. Bakit? Hindi, lang din siguro. Busy. Yung pasaway na sa Busy lang talaga. Pero nakakatuwa din na minsan may mga, yun nga kagaya ng sa Japan Foundation, yung bigla na lang may message sa akin, uy, napanood ko yung dati mong sturo. Ayun, so nakaka-proud moment na parang nakaka-proud daddy moment. Na naging naturuan mo sila. Tsaka pag nakikita ko yung sinishare nga niya ng mga promotional materials, Facebook. nakaka-proud na nahanap niya yung grupo na yung tribe niya dito sa Pinas. tapos yun na may show siya, may career siya. Career siya. Di ba? Yun naman yun. Natutuwa rin ako na kahit pa paano nakaka-pick up na rin si Yuki ng English. Kasi magtuturo yan ng US, sir. Yes. 3 weeks, 8 shows, kasama si Alex Callejan. Yes. Why not? Tamo yan. Kita mo yan ganyan. Yes. Dahil malakas yung passport. Totoo yan. Salamat sa nulo ko. Deserve naman niya. Diyos ko. Kung merong deserving na comedian sa grupo rin namin, si Yuki isa yun sa mga Masipag. masipag. Sipag yan noon. Hanggang ngayon, masipag pa rin. Masipag pa rin. Japanese pa. Pero natutuwa ako kasi hindi nagbabago yung accent. Maganda. Doon ako. Naging fluent dun, di ba? Hindi, ganun ba? Hindi, maganda yung accent yung binamami. Naging fluent na. Kasi asset mo yan. Ayan. Tama asset. Gusto ko maging fluent. Lahat, pati nung yung event ng Matsuri in Manila 2025. Nung nagsimula kami mag-host, kasi mas malaking audience yung napuntahan namin kaysa doon sa maliliit na venues namin dati. Lahat nagugulat na, Japanese ba talaga yan? Yun na lahat. Japanese ba talaga yan? Pure ba yan? Hindi ba yan half Pinoy? Hindi ba yan? Kasi yung Tagalog, sa ganung level, pagkamalan kang Minsan, ang mga audience sa kanila, yung accent ko, parang sinasadya. Parang gumagawa. Para tunog Japanese na ako. Ako kaya ko. Ganyan. Salita mo totoo ang accent mo. Salita mo totoo ang accent mo. Minsan, Kaya ko yung accent ni Yuki pag ginagaya ko yung joke niya. Pero pag yung normal na conversation, hindi ko kaya gayahin. Parang, hindi ko. Pero pag joke niya, Oo. kaya kong... Sige, next time. Pag may open mic kayo, pupunta kayo. Gagayahin mo sa UT. Kasi ikaw, mauna yung... Impersonate natin sa UT. Maganda to. Yuki night. Yuki night. Kaya natin. Yuki, may tanong ka ba kay sir?
punta ka sa show namin. Yun lang, yun lang. May gusto kong gawin kasi si Yuki madalasan nagtuturo sa atin ng Japanese word bago tayo magtapos. Oo nga pala. Pero dahil nandito si Sir JR, Hmm. baka si Sir JR may Sige. pwede ituro sa atin na word or sentence o ano na. Japanese. Isa lang, oo. Ano mang salita? Anong pinaka-paborito mong salitang Japanese? Word. Paborito. Ano? O init? Ano? Ano naisip mo? Ano naisip mo? Hindi kasi kapag na una ko kasi inaral na foreign language ng Japanese, bagong Korean, bagong bahasa Indonesia, Malaysia. So siguro yung unang dahil doon, yung expressions ko minsan, Japanese pa rin talaga yung unang lumalabas. Halimbawa, nabunggo ako sa lamesa, Kaysa. sa halip na ibang language yung sabihin ko or ouch. Sabi ko, itay. Itay is masakit. Itay. Oh, ite. Totoo ba yung expression mo yun? Minsan lumabas ng Japanese. Pero pag, Ako di, pero wala akong pag Pilipino. Pilipino yan, may daddy issues. Ita. Si Ari, may paano na ang platito ng pansit o ano man ang tawag nila doon. So, Never ako lumabas ng Pilipino. How yung expression? expression yun, ita. Mapili ita. Oo, Ita, yung Ay. yung formal ng salita, ita, pero minsan, nabangga, Ouch. Ouch. Ita. two words lang. Ita. Sakit. Iba yung atsi. Kasi mainit. Mahilig ko. Yun di, minsan tanggal ng Atsu. Oo, mapasok ka. Yan, yung ganyan. May mga expressions ko minsan sa Japanese. Eh, hindi ako lumabas, yung Pilipino. Paborito akong Japanese word. Wala yun. Hindi pa ako siya. Aray. Aray? Wala ba? Wala ba? Aray. May space eh. Dinutugtukan mo ng aray. Tapos kiri. Aray kiri. Aray kiri? Ano? Aray kiri. Tawa, iniintindi na naman niya yung joke nila niya. Okay. Nakit. Parang pan joke. Ha? Kiri. Aray kiri. Paborito akong Japanese word, abunay. Abunay. Abunay din yung tanggal ng i. Abuna. Ano pag sasabihin? Kudaras na yung emergency. Emergency. Oh. Ang abunay, Abuna. Delikado. Danger. Delikado. Danger. Abuna. Pero paborito ka rin yung oishi. Masarap. Asar yan ng mga Pilipino dati, sa apir. Oishi. Bakit ayaw? Kasi nauso yan sa ano yan eh. Nauso sa commercial. Solid na mag-appear. Uwishi. Lad, uwishi. Ganun sila. Huwag ka apir ka, uwishi. Ganun. Tapos yung sikat sa Chichilla, di ba? Sa Chichilla. Oishi. Ang uwishi, Masarap. masarap. Masarap na talagang pagkain. Hindi feeling. Kasi ang feeling na masarap ay Kimochi. kimochi. Hindi. Turo natin yan. Masarap pa rin. Masarap pa rin. Oo, saan pupunta tong podcast? Ari ko saan pupunta. Yuki! Sige. Sir, thank you very much. Sana mag-guest ka namin uli. Sa ibang topic naman. Gusto ko yung science na language. Oo, yun. Doon ta Science language. Totoong parehong salita. Dati. Isang salita. Tama. Yan ang pag-aralan natin para yung 5 nakikinig sa podcast mawala. Okay yan, pare. Okay, Yuki. Ito, Japanese ending. 337拍子. Yo! ありがとうございました。 Ito ka talagang Hindi mo alam? Ito talaga natin ino-orient yung mga guest natin. Hindi mo alam. Hindi niya alam. Eh, bye-bye.